Sa gitna ng katiwalian ng ating panahon, mga kaliwat ka ng corruption sa halos lahat ng sangay ng ating gobyerno, kung saan sabi pa nga ng isang anchor na pwede na yatang buong gobyerno ang makulong. Whole government, sindikato, ang buong gobyerno, ahensya, pati ang legislature. Pwedeng buong gobyerno makulong na. Ang kasalanan at katiwaliang ito ay maikumpara natin sa Egypto noon. Ngunit tandaan, ang Diyos ay hindi tahimik. Ang kanyang kamay ay kumikilos, hindi upang pasayahin ang tao, kundi upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Ito ang kwento ng Exodus, ang tawag at pangako ng Diyos. Exodo 3, 7-8. Sinabi ng Diyos kay Moises, "Tunay na nakita ko ang paghihirap ng aking bayan. Bumaba ako upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Egyptyo." Ipinapakita nito na ang Exodus ay hindi plano ng tao, kundi interbensyon ng Diyos. Exodo 3, 14. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang pangalan. Ako'y si Ako nga. Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan ang pundasyon ng pagliligtas. Ang matigas na puso ni Paraon, sinabi ng Diyos kay Moises, "Akin nang patitigasin ang kanyang puso upang hindi niya payagang umalis ang bayan." Mababasa ito sa maraming talata sa Exodo 4:21, Siyam, 12, 10:20, 11:10, na ang ibig sabihin, ang Diyos ang nagpapatigas ng kanyang puso. May kalayaan si Paraon, ngunit ang kalooban ng Diyos ang nangingibabaw upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. At sa maraming talata naman sa Exodo 7:13, 7:22, 8:15, 8:19, 9:35 ating mababasa, at tumigas ang puso ni Paraon at hindi siya nakinig. Tingnan ninyo, para bang laban-bawi ang Diyos. Inutusan si Moises na kausapin si Paraon, ngunit ang Diyos mismo ang nagpatigas sa puso ni Paraon. Hindi upang aprubahan ang kanyang kasamaan, kundi upang ipakita na sa lahat ng pagtutol ng tao, ang Diyos pa rin ang may huling salita. Kaya't sa harap ng katiwalian sa ating bayan, huwag tayong mag-isip na walang kinalaman ang Diyos. Tulad ng sa panahon ni Noe, ni Lot, at ng Tore ng Babel, ang kasamaan ay pinahihintulutan upang maging daan ng kanyang paghuhukom at kaluwalhatian. Sa lahat ng ito, siya ang tunay na direktor ng kasaysayan. Ang mga salot, kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng paglikha. Bawat salot ay patunay ng kapangyarihan ng Diyos laban sa kalikasan at mga Diyos ng Egypto. Exodo 7:17, tubig na naging dugo. Sa pamamagitan nito ay inyong makikilala na ako ang Panginoon. Exodo 8:10, pag-alis ng mga palaka. Upang inyong makilala na walang katulad ang Panginoon nating Diyos. Exodo 9:16, sinabi ng Diyos kay Paraon, "Sa layuning ito itinindig kita upang ipakita ang aking kapangyarihan." Sa kabila ng mga salot, pinatigas pa rin ng Diyos ang puso ni Paraon upang hindi payagan ang mga Israelita. Ang papel ni Paraon ay bahagi ng dakilang plano ng Diyos upang makilala ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Ang huling salot, ang Paskua. Exodo 11:1. Sinabi ng Diyos, "Isang salot pa ang aking dadalhin kay Paraon at sa Egypto. Pagkatapos ay pahihintulutan niya kayong yumaon dito. Pagka kayo'y kanyang pinaalis, ay lubos na niya kayong palalayasin dito." May pinagawa ang Diyos sa mga tao upang hindi mamatay ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, tao man o hayop. Ngunit hindi ang gawa ng tao ang nagpaligtas, kundi ang awa ng Diyos. Exodo 12:13. Pag nakita ko ang dugo, lalampasan ko kayo. Dito tayo magbigay ng diin dahil tayo ay taga-diin lamang. Sa madaling sabi, may partisipasyon din ng mga tao upang maligtas, may pinagawa ang Diyos sa mga Israelita at ito'y kanilang ginawa
pwede naman sana nasalitain lang ng Diyos at boom! Bigla na silang naligtas. Pero hindi, may gagawin din ang tao. Ituloy natin, Idol Vert, ang pagdaan sa dagat na pula. Exodo 14:17 hanggang 18. Sabi ng Diyos, aking papagmamatigasin ang mga puso ng mga Egipsyo at makikilala ng mga Egipsyo na ako ang Panginoon. Exodo 14:5 hanggang 6. Nang ipaalam kay Paraon na nakatakas ang Israel, nagbago ang puso niya at ng kanyang mga lingkod. Kaya't inihanda niya ang kanyang karwahe at dinala ang kanyang hukbo. Exodo 14:8 hanggang 9. Pinatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon, kaya hinabol niya ang mga Israelita na lumalakad mang may matataas na kamay. Sinundan sila ng lahat ng karwahe ng Egypto, mga kabayo, at mga kawal hanggang sa tabing dagat. Exodo 14:13 hanggang 14. Sinabi ni Moises, ang Panginoon ang lalaban para sa inyo, at kayo'y tatahimik lamang. Ang kaligtasan ng Israel ay ganap na gawa ng Diyos. Exodo 14:21 hanggang 22. Nahati ang dagat at ang Israel ay naglakad sa tuyong lupa. Exodo 14:27 hanggang 28. Bumalik ang tubig at nilipol ang hukbo ni Paraon. Makikita dito na ang kapangyarihan ng tao, kahit buong hukbo ng Egypto, ay walang laban sa plano ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay nanaig laban sa pagtugis ni Paraon at tuluyang pinalaya ang Israel. Ang ganda ng pagkakwento, Ate Glinda! Ang Exodus ay pinakamataas na halimbawa sa Biblia ng pamamahala ng Diyos sa kasaysayan. Siya ang direktor sa drama ng ating buhay. Siya ang nagtataas ng mga pinuno, Moises, Paraon. Siya ang kumukontrol sa kalikasan, mga salot, dagat na pula. Siya ang humahadlang sa pagtutol ng tao upang tuparin ang kanyang kalooban. Inililigtas niya ang kanyang bayan upang ipakita na ang kaligtasan ay sa kanya lamang. In closing, ating bigyang linaw. Ang Diyos ay hindi direktang sanhi ng kasalanan, kundi pinahihintulutan niya ito upang sa huli ay magbunga ng kanyang kaluwalhatian. Kaya sa harap ng katiwalian na yon, kaliwat ka ng korupsyon at lantarang pagsisinungaling, huwag tayong mangamba. Ang Diyos na kumilos sa Egypto ay siya ring kumikilos sa ating kasaysayan. Ang kanyang plano ay hindi mapipigilan. At sa lahat ng ito, siya lamang ang maluluwalhati. Ngayon ay bubuksan natin ang ating open forum. May ilang tanong mula sa audience na ating sasagutin batay sa ating tinalakay. Tanong mula kay Miss Rosie. Miss Rosie Bangus. Kung ang Diyos ay makapangyarihan, bakit pinahihintulutan niya ang kasamaan at katiwalian? Ayon sa CCC 311, ang Diyos ay hindi sanhi ng kasamaan, ngunit pinahihintulutan niya ito dahil kaya niyang magdala ng mas malaking kabutihan mula rito. Genesis 50:20. Nais ninyo akong saktan, ngunit ginamit ito ng Diyos para sa ikabubuti. Tulad ng sa Egypto, ginamit ng Diyos ang katigasan ng puso ni Paraon upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Ang sunod na magtanong ay mula kay Eli. Eleuterio Buga. Hindi ba parang unfair na pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon? Hindi ba meron tayong free will? Ayon sa mga teologo, ang pagpapatigas ng puso ay hindi pag-alis ng free will ni Paraon. Sa halip, pinahintulutan ng Diyos na manatili siya sa kanyang sariling katigasan. Exodo 12. Ngunit pinatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon at hindi siya nakinig. Kaya't ang kanyang pagtutol ay naging daan upang higit na maipakita ang kapangyarihan ng Diyos. CCC 600. Ang susunod na magtanong ay taga-Tagbino, Vallehermoso, si Cecilio Bigno. Kapangalan nito sa aking kaibigan. Paano natin iugnay ang kwento ng Exodus
sa korupsyon sa Pilipinas na yon. Tulad ng sa Egypto, ang katiwalian ay hindi lingid sa Diyos. Pinahihintulutan niya ito upang sa huli ay magbunga ng kanyang paghuhukom at kaluwalhatian. Roma 8:28. Sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ang Diyos na kumilos noon ay siya ring kumikilos ngayon. Ang kanyang plano ay hindi mapipigilan. 4 na lang na katanungan. Sige, sunod-sunod na lang. Kung pinahihintulutan ng Diyos ang kasamaan, ibig bang sabihin gusto niya ito? Hindi. Ang CCC 300 at 2 hanggang 308 ay nagtuturo na. Ang Diyos ay may kontrol sa kasaysayan, ngunit ang tao ay may tunay na kalayaan. Santiago 1:13. Ang Diyos ay hindi natutukso ng kasamaan at hindi niya tinutukso ang sinuman. Ang kasamaan ay hindi galing sa Diyos, ngunit ginagamit niya ito upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ano ang dapat maging pananaw ng Kristiyano sa harap ng korupsyon? Huwag tayong mangamba. Ang Diyos ang direktor ng kasaysayan. Ang katiwalian ay hindi huling salita. Ang huling salita ay sa Diyos. Ecclesiastes 12:13. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. At higit pa rito, may pangako. Job 25. Ang kasayahan ng masama ay panandalian, at ang kagalakan ng di makadiyos ay sandali lamang. Ang kasamaan ay may expiry date. Hindi ito nagtatagal. Ang katiwalian ay parang usok. Sandali lang, at ito'y naglalaho. Ngunit ang matuwid, ang sumusunod sa Diyos, ay mananatili magpakailanman. Bilang mamamayang Pilipino, anong dapat naming gawin para mapadali ang kasolbaran nitong korupsyon? May ilang konkretong hakbang na pwede nating pagpilian. Personal integrity, magsimula sa sarili. Huwag makisali sa pandaraya, suhol o kasinungalingan. Mikas 6.8. Ang hinihini ng Panginoon sa iyo ay gumawa ng katarungan, umibig ng kagandahang loob, at lumakad ng mapagpakumbaba kasama ng Diyos. Community vigilance, makilahok sa mga makataong programa, suportahan ang transparency, at bantayan ang pamahalaan. Efeso 5:11. Huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman, kundi sa halip ay ilantad ang mga ito. Prayer and witness, manalangin para sa mga pinuno at maging saksi ng katotohanan sa sariling buhay. 1 Timoteo 2:1-2. Idalangin ninyo ang mga hari at lahat ng may kapangyarihan upang tayo'y mamuhay ng tahimik at mapayapa. Active citizenship, gumamit ng karapatan bilang botante, mamamahayag, at miyembro ng lipunan upang itaguyod ang katarungan. Jeremias 20:23. Gumawa kayo ng katarungan at katuwiran, iligtas ninyo ang naapi mula sa kamay ng mga api. Halimbawa, ipagtanggol ang binubuli na estudyante, makiisa sa mapayapang rally para sa katotohanan, magsumite ng petisyon laban sa katiwalian, tumulong sa mahihirap sa pamamagitan ng community programs, o suportahan ang mga naaapi sa tamang proseso ng batas. Kung nasa plano na ng Diyos ang lahat, hindi ba't fatalistic ito? Parang wala na tayong magagawa? Hindi. Ang fatalism ay paniniwalang nakapirmi na ang lahat at wala nang saysay ang ating mga pasya. Ngunit ayon sa Catechism of the Catholic Church, CCC, 302, ang kasaysayan ay hindi fatalistic. Ang Diyos ay may plano, ngunit ang tao ay may tunay na kalayaan. Filipos 2:12-13. Gawin ninyo ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, upang kayo'y makapagpasya at makagawa ayon sa kanyang kalooban. Kaya't ang ating mga pasya, mabuti man o masama, ay mahalaga,
Ang Diyos ay sovereign. Ang ibig sabihin ng sovereign ay pinakamakapangyarihan, may lubos na kapangyarihan at pamamahala sa lahat ng bagay. Siya ang hari ng kasaysayan, ang may huling salita sa lahat ng pangyayari. Ngunit kahit siya ang sovereign, hindi niya tinatanggal ang ating free will. Sa halip, ginagamit niya ang ating kalayaan upang maisa katuparan ang kanyang mabuting plano. Sa lahat ng katiwalian, sa lahat ng kasamaan, ang Diyos pa rin ang may huling salita. Ngunit bilang bayan, tayo'y tinatawag na maging katuwang sa kanyang plano, sa pamumuhay ng katotohanan, sa pagtindig sa katarungan, at sa pananalig na siya lamang ang maluluwalhati. Thank you for watching this episode. If you haven't subscribed yet, please do so. It helps us keep sharing stories that matter. And if you'd be kind enough, share this with someone who might need to hear it. Grace moves in mysterious ways.